Paano yung lakad natin sa 1 linggo? Tuloy ba yun? Sigurado yun. Mang Beto, Oh, Simon, bakit? may kailangan po sila. May sadya ka raw, ma'am. Meron. Pero dalawa lang ang sadya ko dito. Siya. At yun. Bakit? Anong kailangan mo sa amin? Maaaring hindi niyo na ako namumukan. Dahil may 2 taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Di Mayuga. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong 2 ito eh. Paano yan? Kasama ako. Di itutumba rin kita. Sa mundo ng pelikula, may mga bida na siyang bitbit ang liwanag at pag-asa. Sila ang mga bayani na pinapanood natin sa mga kwento, na puno ng pag-ibig at paghihirap. Ngunit sa bawat kwento, may mga karakter ding sumasalungat sa kabutihan, at nagtatangkang pabagsakin ang mga bida. Sila ang mga tinaguriang kontrabida, ang mga taong puno ng kasamaan, at may karimari-marim na gawain. Hindi natin sila nagugustuhan, ngunit hindi rin natin sila matitiis. Sa bawat pelikulang pinapanood natin, kasamaan at kabutihan ang naglalaban-laban, nagtatagisan ng talino at laro ng isipan. Ang mga kontrabida, ay ang mga karakter na sa una pa lang ay hinuhusgahan na natin. Ngunit ito ang nagbibigay kulay at dagdag lakas sa mga bida, upang labanan ang kanilang mga masasamang balak. Sa mundo ng pelikula, walang kontrabida ang mababanggit na hindi nagbigay buhay, o naging isa sa pundasyon ng magandang kwento. Bilang manonood, nararapat lamang maunawaan at kilalanin din natin ang mga kontrabida, sapagkat wala silang kwento kung wala ang mga bida, para labanan ang kanilang mga masasamang plano. Sa simula, pinaglalaban nila ang kanilang hangarin, subalit sa huli, nakakamit na nila ang karapat-dapat na parusa sa kanilang mga kasamaan. Ang mga kontrabida, ay ang mga karakter na nagpapaalala sa atin na may mga puwersa sa mundo, na patuloy na sumasalungat sa mabuti at naglalagay ng ulirat sa kaligtasan ng mga bida. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Narito, ang 10 natatanging mga gumaganap na kontrabida, sa mga pelikulang Filipino, na mga pumanaw na. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo.
Si Francisco Bastillos Diaz Sr., na kilala rin sa kanyang screen name bilang Paquito Diaz, ay isang veteranong Pilipinong aktor at direktor ng pelikulang Filipino. Nag-specialize siya sa mga antagonist roles para sa parehong action at comedy films. Si Paquito ay isinilang sa Arayat, Pampanga, noong May 28, 1932, kina Silvino Diaz at Maria Bastillos. 8 silang magkakapatid, kabilang na si Romy Diaz. Sikat siya sa kanyang mga kontrabida roles, bagamat may kakayahan din siyang mag-portray ng mga protagonist roles, karamihan ay sumusuporta, o bilang comic relief, kasama ang matagal na niyang kaibigan na si Fernando Poe Jr. Ang kanyang ama ay isang Mexican-American. Ang kapatid niyang si Romy ay isa ring artista, gayon din ang kanyang asawang si Nena, at mga anak na sina Joko at Cheska. Bago naging artista si Paquito, naging basketbolista siya sa Ateneo Blue Eagles, mula 1955 hanggang 1956, at FEUD Baby Tamaraws. Matapos magdusa mula sa hypertension, at ma-stroke noong 2002, na naging dahilan ng kanyang pagka-comatose, napilitan ang kanyang pamilya na ibenta ang kanyang mga naipunder, kabilang na ang kanilang bahay at kotse. Dahil sa kanyang karamdaman, ay naapektuhan rin pati na ang kanyang paningin. Siya ay namatay sa edad na 78, dahil sa sepsis, noong March 3, 2011, mula sa komplikasyong dulot ng pneumonia. Si Rolando Decembrana Aquino, na mas kilala sa kanyang screen name na Roldan Aquino, ay isang Pilipinong aktor at direktor, na kilala sa pagganap ng mga kalaban sa mga pelikula at palabas sa telebisyon. Naging born-again evangelical Christian din siya, at inordinan siya bilang pastor ng Jesus Lights the Way to the Father's Kingdom Church, sa Antipolo City, officiated by Bishop Federico Butch Villanueva. Siya ay ipinanganak, noong May 20, 1942, sa Metro Manila. Sikat si Roldan Aquino sa pagiging character actor. Nagbida siya sa iba't ibang pelikula, kabilang ang Burlesque Queen, noong 1977, Picoy Goes to Malaysia, noong 1988, at Lihim ni Madonna noong 1997. Ang kanyang mga huling pelikula bago siya namatay, ay ang Manila Kingpin, The Asyong Salonga Story, noong 2011, Tik-Tik, The Aswang Chronicles, noong 2012, at El Presidente, noon pa ring 2012. Na-stroke siya noong January 2014, at sumailalim sa operasyon noong January 20, 2014. Namatay siya noong March 10, 2014. Si Jose Romeo Bastillos Diaz, ay isang Pilipinong aktor, at kadalasang gumaganap na kontrabida sa mga pelikula. Siya ay ipinanganak noong November 28, 1940, sa Pampanga. Ang kanyang ama ay isang Mexican-American, na may lahing Espanyol. Si Romy ay nakababatang kapatid ni Paquito Diaz, at tiyuhin naman nina Joko at Cheska Diaz, na pareho ring artista. Bago ang kanyang acting career, tulad ng kanyang kuya na si Paquito, ay naglaro rin si Romy ng collegiate basketball, para sa FEU Tamaraws, Crispa Redmanizers, at Ismael Steel Admirals, noong 1960s. Namatay si Romy Diaz noong May 10, 2005, dahil sa tongue cancer, na dulot ng labis-labis na paninigarilyo, 5 buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang matagal ng kaibigan na si Fernando Poe Jr. Si Rolando Pintoy Dantes, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Roland Dantes, ay isang aktor, kampyon na bodybuilder, at Pilipinong martial artist, na nagsanay kasama si Remy Presses, sa loob ng mahigit 30 taon. Siya ay ipinanganak, noong June 15, 1940. Nagsanay siya kasama ang iba pang mga martial arts masters, tulad ni Nakakoy Kanat at Edgar Sulait. Ilang taon siyang nagtrabaho bilang pulis, bago naging artista. Isa siya sa mga kilalang artista sa Pilipinas. Nagkaroon na siya ng mga leading roles sa iba't ibang pelikula, kabilang ang The Pacific Connection, at Arnis, The Sticks of Death. Bukod dito, si Dantes ay isang bodybuilder,
na nanalo ng Mr. Philippines title, 5 beses, sa pagitan noong 1971 at noong 1980, at sumabak sa mga kompetisyon, para sa mga pamagat na, Mr. Universe, at Mr. World. Namatay si Grandmaster Dantes noong March 16, 2009. Siya ay 68 years old. Si Max Alvarado, ay isang award-winning na aktor sa pelikulang Pilipino ng FAMAS, na kilala higit sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga paglalarawan, ng mga kontrabida sa isang karera na sumakop sa 6 na dekada. Si Max Alvarado, ay ipinanganak bilang Gavino Maximo Teodosio, noong February 19, 1929, sa Maynila. Noong kabataan niya, naging miyembro siya ng mga gang sa kalye, gayon din bilang isang itinerant manual laborer. Siya ay namatay, dahil sa atake sa puso, noong April 6, 1997. Si Ludovico A. Legazpi, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Lito Legazpi, ay isang Pilipinong aktor, kapwa sa pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Siya ang ama ng mga aktor na sina Zoren Legazpi, Kir Legazpi, at Brando Legazpi. Nanalo siya ng Gawad Urian Award for Best Supporting Actor, sa pelikulang, Sinong Kapiling Sinong Kasiping, noong 1977. Siya ay ipinanganak, noong September 10, 1941, sa Bacolod Negros Occidental. Ang kanyang manugang, na si Carmina Villaroel Legazpi, ay isa ring artista at TV presenter. Nasa show business din ang kanyang mga apo, ang fraternal twins na sina Maverick at Cassandra, na mga anak ni Zoren at Carmina, at Danny Barreto na anak naman ni Kir sa aktres na si Marjorie Barreto. Noong September 6, 2019, isinugod si Legazpi sa Cardinal Santos Memorial Medical Center, matapos sumakit ang dibdib. Kalaunan ay namatay dahil sa cardiac arrest. Idineklara siyang patay bandang 10 a.m. noong September 8, 2019, 2 araw bago ang kanyang ika-78 kaarawan. Inilibing siya sa Cariana Monastery, sa Magalang, Pampanga. Si Hilarion Larry Cuenca Silva, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Larry Silva at Pipoy, ay isang Pilipinong komedyante, aktor sa pelikula, personalidad sa telebisyon, boksingero at politiko. Nagsimula siya bilang amateur boxer, bago natuklasan sa show business at lumabas sa maraming pelikula. Higit pa sa pag-arte at pagiging kilalang komedyante, nagsagawa rin siya ng pakikipagsapalaran sa politika, kung saan maraming beses siyang nahalal bilang miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila, mula 1995 hanggang 2004, at maikling termino bilang acting vice mayor, noong 1998. Siya ay ipinanganak, noong October 21, 1937, sa Metro Manila. Siya ay nahalal bilang konsehal ng 3rd District ng Maynila, noong 1995. Noong 1998, saglit siyang naging vice-alkalde, sa ilalim ni Lito Atienza, na umakyat sa pwesto bilang alkalde, matapos magbitiw si Alfredo Lim, upang tumakbo bilang pangulo. Noong taon ding iyon, siya ay muling nahalal bilang konsehal, at muli noong 2001, naglingkod hanggang sa kanyang kamatayan, noong 2004. Namatay si Larry Silva, noong Linggo, April 25, 2004, dahil sa kidney failure. Si Johnny Wilson, ay isang magaling na artista na sumikat, noong kalagitnaan ng dekada 60 hanggang dekada 80. Kadalasang ginagampanan niyang mga role sa pelikula, ay bilang main antagonist. Siya ay ipinanganak noong 1935. Siya ay namatay noong December 30, 2003, dahil di umano sa atake sa puso. Si Ricardo Vizcarra Mitsaca, na kilala sa kanyang screen name na Dick Israel, ay isang Filipino character actor, na halos kontrabida at sidekick ang ginampanan, sa maraming pelikulang Pilipino. Kalaunan ay nag-branch out siya sa telebisyon na gumaganap bilang ama at mga supporting roles. Siya ay ipinanganak, noong December 10, 1947, sa Porac, Pampanga.
Noong October 11, 2016, si Dick Israel ay dumanas ng pagsusuka ng dugo, at kalaunan ay namatay sa kanyang tahanan, sa edad na 68, ayon sa aktres na si Vivian Velez, miyembro ng Damay Kamay Foundation. Ang kanyang asawang si Marilyn Mitsaka, ay namatay pagkaraan ng wala pang isang linggo, dahil sa mga hindi kaugnay na pangyayari. Bago siya namatay, humihingi ng tulong si Israel, matapos masira ang kanyang tirahan sa bagong baryo Caloocan, dahil sa sunog na naganap, noong July, ng taon ding iyon. Si Arturo Ocampo, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Bomber Moran, ay isang Pilipinong aktor, na kilala sa kanyang mga pagganap bilang kontrabida, sa mga pelikulang aksyon. Siya ay ipinanganak, noong October 18, 1944, sa Metro Manila. Sa panahon ng kanyang karera, siya ay nakagawa sa higit sa 400 mga pelikula, madalas siyang gumaganap, bilang main tough guy character. Siya ay ikinasal, kay Erlinda Ocampo, at nagkaroon ng 2 anak, at ito ay sina Ramon at Sara. Namatay siya sa kanyang bahay sa San Francisco, California, noong August 14, 2004. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay non-communicable disease. Ano't ano paman, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.